Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. The Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 8, 2026. Unang araw po ng pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante. At syempre,
Bukod po sa unang araw, first day of school na ating inaantabayanan, nakakalungkot po na balita dahil mayroon nga pong pagyanig kanina, lumindol po kaninang umaga. Magnitude 7.8 nga po na lindol ang yumanig dito po sa Maasim sa Sarangani kaninang 7:37 ng umaga. Bukod po dyan sa mga inaantabayanan natin, mamaya-maya nga po ay makikibalita tayo dyan sa General Santos City dahil meron po tayong makakausap mula po sa City Public Information's Office. Bukod po dyan, ang ating pong Wonder Woman na si Miss May Binauhan nandun po ngayon sa Maribeles, Bataan. Dahil ang Aboitiz Power, hatid po ng Aboitiz Power at DZRH Operation Tulong, meron po tayong libreng sakay. Diyan po yan sa Maribeles, Bataan. Bago po yan, samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon dito po sa DZRH Public Service Hour. Minus po muna ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ang mga kasama niyo po ay si Winopearl Hesoro. Bago po sa ating mga ganap ngayong hapon, tayo po muna ay makibalita sa DOST Pag-asa. Alamin po muna natin ang kalagayan ng ating panahon. Nasa kabilang linya na po si Sir Dan Villamin. Magandang hapon po, Sir Dan. Yes po, magandang hapon at sa ating mga tago-subaybay sa DZRH. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayo minomonitor na low pressure area o anumang sama ng panahon at nananatiling maliit yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Gayunpaman, patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan itong southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Kaya asahan pa rin natin itong mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat sa area ng Ilocos Region at Zambales. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Generally fair weather pero nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kalagayan nating karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Centers, Dan Villamil Gulat. Maraming salamat Sir Dan Villamin mula po sa DOST Pag-asa. Binabanggit ko po kanina na niyanig po ng magnitude 7.8 na lindol ang Maasim sa Sarangani kaninang 7:37 ng umaga. Ayon po sa PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na may lalim po na 33 kilometers. Asahan na umano po ang aftershocks at pinsala mula po sa pagyanig. Samantala po, naramdaman po ang mga intensity sa mga sumusunod na lugar. Intensity 7 sa City of General Santos, Intensity 6 sa Palimbanga, and Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Intensity 5 naman po sa City of Davao, City of Kidapawan and Carmen. Yan po ay sa Cotabato at Bagong Bayan. Calamansig and President Quirino, ito po ay sa Sultan Kudarat, Sibuco and Siocon sa Zamboanga del Norte. Habang Intensity 4 naman po sa City of Mati sa Davao Oriental, sa Buog, Zamboanga, Sibugay, maging po sa Caraga sa Manay. Yan po ay sa Davao Oriental. Intensity 3 naman po sa City of Butuan, sa Mainit, Surigao del Norte, at sa City of Dapitan. Yan po ay sa Zamboanga del Norte, maging po ang Kumaralang o Kumalarang sa Vincenzo Zagun, Zamboanga del Sur ay nakaranas po ng Intensity 3. Habang Intensity 2 naman po sa City of Dipolog, Labason, Liloy, President Manuel A. Rojas, at sa Salug, yan po ay sa Zamboanga del Norte, Alicia, Ipil, Mabuhay, Ulutanga and Siyay, dyan po sa Zamboanga, Sibugay. Intensity 2 pa rin po sa Molave, Zamboanga del Sur, Abuyog and Dulag, yan naman po ay sa Leyte. Nakaranas din po ng Intensity 2 sa San Francisco, Southern Leyte.
Kanina nga po binabanggit ng FIVOLCS na makakaranas nga po ng aftershocks at nitong alas 2 pa nga lang po ng hapon, umabot na po sa 183 ang naitalang aftershocks ng FIVOLCS. Kasunod nga po ito ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi po ng Sarangani sa Davao Occidental. Higit sa isang oras lamang ang nakalipas ay niyanig ng magnitude 6.7 na aftershock ang Balut Island. Nabatay po sa monitoring ang pinakamalakas na naitalang aftershock. Ayon po sa FIVOLCS, kalimitan pong nararamdaman ang mga aftershocks matapos ang malakas na lindol na maaari pong magtagal ng ilang linggo o buwan. Kaugnay pa rin po ng lindol na naranasan po kaninang umaga, natukoy po ng FIVOLCS ang fault system na gumalaw sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao. Ito po ang Cotabato Trench na noong 1976 ay gumalaw din na matapos ang malakas na pagyanig ay lumikha din po ng tsunami. Libo-libong katao po ang nasawi sa naturang lindol na tinaguriang Moro Gulf Earthquake. Ayon po sa FIVOLCS, aktibo ang Cotabato Trench na lumilikha po ng mga severe po na pagyanig kabilang ang mga naitalang seismic swarms sa Sultan Kudarat mula po Enero hanggang nitong nakalipas lamang pong mga buwan. Mamaya nga po makakausap natin si Sir Rombel Katoliko. Siya po ay isang City Public Information Officer dyan po sa General Santos City. Makikibalita po tayo dahil kanina nga po meron na pong naitalang nasawi. 8 na po ang napaulat po nasawi kanina nga lang po yan. Matapos po ang pagyanig nitong lindol po na 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon po kay Civil Defense Spokesperson Junie Castillo, bukod po sa SOC Sergeant, may reported casualty din po mula po sa Region 11. 3 po rito ang galing sa Davao Occidental, 3 po mula sa General Santos, at 2 po sa South Cotabato. Maya-maya po ay makikibalita tayo dyan mula po sa General Santos City. Tayo po muna ay maghanap buhay ang ating pong oras, 3:14 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa Kamindanawan, kaninang alas 7:37 ng umaga. Sa panayam dito sa Camp Aguinaldo, sinabi ng Office of Civil Defense spokesperson na si Sir Johnny Castillo na karamihan dito sa mga nasawi o napaulat na casualty ay galing lamang sa Region 12 o SOC Sergeant 16 sa 19 na ating binanggit ay galing dito sa nabanggit na rehiyon. Marami sa mga casualty o napaulat na patay ay dahil sa pagguho ng iba't ibang establishmento, habang ilan naman ay biktima ng mga landslide. Maliban dito sa reported death ay 7 yung napaulat na nawawala, habang umabot naman sa 134 ang mga napaulat na nasaktan hanggang ngayong alas 3 ng hapon. Maliban sa mga binabanggit nating casualties, ay nasa hindi bababa 10,000 pamilya ang unang inilikas sa may Sultan Kudarat at Sarangani provinces dahil sa banta ng tsunami. Habang 700 pamilya naman ang tinamaan o apektado ng mismong pagyanig kaninang umaga. Pero sa kabila nitong tsunami warning na inulap ng PBOX, ay wala naman dito sa mga binabanggit nating casualty ang resulta o dahil sa mataas na paghampas ng tubig na mayroon lamang umanong umabot hanggang sa may 1 metro batay doon sa report ng DOST PBOX. Pakinggan natin ang OCD spokesperson, Sir Johnny Castillo. Sa ngayon kasi ang tinitingnan natin ay yung SOC Sergeant talaga, kung ang itatanong natin ay yung kumbaga sentro or where we are concentrating right now, no? But then again, even yung mga reports from Davao Region, no, from even Region 10 also, and then ganun din sa BAR ay tinitingnan din natin ang mga reports na iyon. Patuloy ang assessment ng otoridad sa lawak ng pinsala nitong lindol. Sa ngayon ay may mga napaulat ng mga struktura gaya na lamang ng mga ilang gusali ng mga paaralan ang kasama doon sa mga gumuho, pero wala pang estimate ng halaga ng damage o pinsala. Itong inire-report ng NDRMC na patuloy pa sa pag-consolidate at natatanggap doon sa mga local OCD o local disaster offices sa ground. Sa mga oras na ito ay nandoon na sa Mindanao itong team na OCD National mula rito sa Camp Aguinaldo na lumipad patungo dyan sa area upang pangunahan yung response operations at syempre yung unang araw ng assessment para doon sa mga kakailanganin pa ng ating mga kabayang biktima ng nabanggit na lindol. Ulitin natin, batay doon sa report ng DOST PBOX ay hindi lamang linggo kundi buwan ang maaaring itagal ng mga aftershocks pagmaranasan dahil pa rin sa malakas na pagyanig. Wala rito sa Camp Aguinaldo. Ako si Edniel Parrosa, D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat RH52 Edniel Parrosa. Ulitin ko lamang po ha. 19 na po, 90 na ang napaulat na nasawi. 7 po ang nawawala habang 134 naman po ang sugatan dahil po sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pilipinas ang oras, 3:20 ng hapon. Mula sa number 1. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay.
isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, pride, Barbell. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Alas 3:24 na po ng hapon. At sa punto pong ito, tayo na po ay makibalita mula po dyan sa General Santos City. Ngayong hapon nga po makakausap natin si Sir Rombel Catolico, ang City Public Information Officer po sa General Santos City. Magandang hapon po, Sir Rombel. Good afternoon po sa ating mga tagapakinig. Opo, Sir Rombel. Kamusta po ang General Santos City? Kamusta po kayo dyan? Lalo na po ngayon na yinanig po ng magnitude 7.8 na lindol po. Ang Jensen po ay naka-experience ng intensity peaks sa 7.8 magnitude na lindol kaninang umaga po. Opo, sir. Ngayon nga po kasabay po ng pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante. Kamusta naman po, sir, ang ating mga estudyante, mga guro, lalo na po... Kaninang umaga, after the earthquake, immediately sinuspend po ang classes in both public and private dito sa lungsod ng Jensen po. Opo, sir. Meron po ba kayo, sir, napaulat pong mga nasugatan dahil meron pong mga post online na may mga estudyante pong nahimatay, sugatan? Opo, as to meron po tayong let's not take it in particular yung mga estudyante po kasi as of this date wala po namang naiulat ang DepEd na may mga nasaktan or but then itong information ko is as a whole na ito dito sa Jensen. Meron pong missing na 5. Of course, ang death po natin, siyam. Ang injured, 142 as of this time. Opo, tapos kanina, sir, tama po, di ba, agarang pong sinuspend yung pasok po sa ating mga paalaran. Ngayon, sir, yung mga estudyante po natin, yung ating mga school personnel, nakauwi naman po sa kanilang bahay o kaya po nasa evacuation center na? Yes po, nakauwi po sila sa kanilang mga tahanan. Tapos kanina nga pong umaga, sir, meron po tayong tsunami warning na inilabas po. Kamusta naman po, sir, ang ating mga kababayan po na malapit po sa coastal areas?
Of course, ang ating mga BDRRMC, no, ready po sila, naka-activate po. And then so far, so good naman and stable. God forbid na sana hindi na yan yung mga tsunami na yan. Opo. Tapos, wala na sana, Sir, meron po tayong inaasahang mga aftershock. Kamusta, sir? Malakas pa rin po ba itong mga aftershocks? Up to this time, meron na feel na mga aftershocks po. Kaya advice talaga kung may mga nakikinig na mga taga dito sa Jensen na maging mapagmatyag. And then, kung may mga emergencies, i-contact ka agad ang CDRRMO hotline 552-3939. Ayun. Sir, nabanggit ko po kanina itong evacuation center. Kamusta po ba, sir? Marami na po ba tayong mga kababayan na nag-evacuate? So far, wala naman po sa ating mga evacuation center. Opo. Wala naman po. Ayun. Tapos, sir, ano po ba ang ating agarang aksyon po na isinagawa po kanina matapos po itong pagyanig? After the earthquake, inactivate po ng ating local government unit ang incident management team headed ng ating City Disaster Risk Reduction Management Office head, Dr. Bong Dacera po. And of course, ongoing din po ang pag-monitor ng ating mga city officials po dito sa Jensen. Kasalukuyan nga, nakita ko po si Secretary Rex Gatchalian. Binibrief po ang ating butihing mayor na si Mayor Lori Lee Pacquiao. Nandito rin po ang ating Congresswoman Sherlyn Banyas at ang mga city officials po, sina Atendido, City Councilor Atendido, at ang iba pang mga opisyales po ng Jensen po. Ayun. Sir, dakuan ko po itong mga pangunahin po nating pasilidad. Kamustahin ko lang kasi meron, sir, mga structures na naggumuho po kanina. Kamusta po, sir, ang ating mga... To structural damage, ang masasabi ko lang po, kaso hindi ko ma-ascertain if up to what extent, pero ang masasabi ko po, to structural damage, meron pong 5 mall. 5 mall. Meron pong 7 hospitals. Merong 4 na hotels, 5 paaralan, 3 restaurant, 2 bangko, at saka 2 pharmacies po, at saka ang Jensen Airport po, merong naiulat na structural damage. Hindi ko lang maisasabi kung partly or ano ang extent ng damage, kasi kasalukuyan pa pong ina-assess ng ating City Engineering Office at saka ng ating Office of the Building Official po. Sir, ang sa ano naman po, landslide naman, sir, posibilidad po sa landslide. Kamusta po, sir, ang ating mga kababayan? So far, wala naman po ang ating mga streets as of this time. Passable naman po. Passable naman po, sir, lahat po, no? Tapos ang binanggit, ang binanggit nyo, sir, kanina na mga structures natin na nasira ay 5 mall, 7 ospital. Tama po ba, sir? Opo. 5 mall, 7 ospital, 4 pong paaralan o 5 paaralan? 4 na paaralan. 5 paaralan. 5 paaralan. Sir, para naman po sa mga kababayan natin na gustong mag-evacuate, baka, sir, meron po tayong mabanggit kung saan po sila pwedeng pumunta? For now, hindi pa man ina-advise na mag-evacuate. Pero of course, meron po tayo sa Buayan at saka sa ating mga barangay. Makipag-coordinate lang sila dahil meron din yung intended na evacuation center po. Sige. Ito naman, sir, ay bukas naman po ito para sa ating mga residenteng nangangailangan po ng pansamantalang matutuluyan. Of course. Sige, sir, Rombel, last na pong tanong. Ano po ba, sir, ang mensahe nyo po para sa ating po mga kababayan dyan po sa Jensen, lalo na po sa mga nangangamba pa rin, lalo na po ngayong mga oras na ito? Of course, sa mga taga-Jensen, maging mapagmatyag po tayo, and then as much as possible, try po natin na ma-charge ang ating mga telepono, at kailangan ready po yung ating mga go bag, and then sundin natin yung mga nalaman at na ituro sa atin na mga earthquake drill. I hope you keep safe and of course be vigilant. Yun, nabanggit ni Sir Rombel itong go bags sa mga ating kababayan dyan sa Jensen. At hindi lang po sa Jensen, sa mga nakikinig at nanonood dyan. Siguraduhin po nating meron tayong go bag lalo na po sa mga panahong ito. Di ba, sir?
Yes po, opo. Maraming salamat po, Sir Rombel Katoliko, ang City very much po. Maraming salamat, sir. Ang City Public Information Officer po ng Gensan, General Santos City. Ulitin ko lang po kanina, binanggit ni Sir Rombel, ito pong go bag. Aba, mga kailangan po natin yan. Sabi nga, ang dapat laman po ng ating go bag, dapat meron po tayo dyan flashlight, whistle, at syempre dapat po meron po tayong snacks. Pero yung snacks po na alam po nating tatagal ng ilang araw. At ang first aid, pwede din pong maglagay dyan ng damit. At ilang pong gamot na lalo na sa ating mga nanay at tatay, lolo't lola, na meron na pong maintenance. Yan, sa mga kababayan natin dyan, hindi naman po masamang magkaroon po ng go bag. Para lang po tayo ay alerto. Sabi nga ni Sir Rombel kanina, maging alerto po tayong lahat. Lalo na po ngayon na yumanig po ang magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao kanina pong umaga. Pagtulong sa paglilingkod sa pag-alalay. Kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Pasok po muna tayo ng balita. 40 na Maleta Boys sa haharap po sa susunod na flood control hearing ng Cayetano Blanca. Detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Babalikan natin si RH15 Giselle Ricafort. Tayo po muna maghanap buhay. Pilipinas ang oras, 3:33 ng hapon. Ang oras na yan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan. At Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Rach Public Service Hour. .39 na po ng hapon. Labas po muna tayo ng ating himpilan at makibalita dahil ang Department of Health hinikayat po ang publiko na manatiling kalmado at alerto kasunod po ng malakas na lindol. Detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Pinapayuhan nga ng Department of Health ang publiko, partikular ang mga residente ng Maasin Sarangani, na manatiling kalmado at alerto sa mga posibleng aftershocks at banta ng tsunami kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa lugar. Paalala ng DOH, kung may mapansing mabilis na pagpurong ng dagat, maingay na tunog na parang papalapit na alon, agad na lumikas sa mga mataas na lugar o lumayo sa dagat. Binigyang din ang kagawaran ng kahalagahan ng paggamit ng first aid kit. Ihanda ang go bag kung sakaling lumikas. At upang matiyak ang mabilis na paglikas, tumawag lamang sa National Emergency Hotline na 911 kung kinakailangan ng tulong. Ayon kay Department of Health Undersecretary Dr. Albert Domingo, agad na pinagana ng mga DOH hospitals at Centers for Health Development ang mga crisis protocol pagkatapos ng nasabing lindol. Ang mga health emergency response team sa mga ospital ng DOH at sa mga CHD ay redeploy din batay sa ground operations at lahat ng tatlong WHO-recognized Philippine Emergency Medical Assistance Teams mula sa Luzon at Visayas ay nakastandby na rin upang magtatag ng mga field hospital. Ito, si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat at Tina Nolasco. Sa iba pa nating balita, 14 na Maleta Boys haharap po sa susunod na flood control hearing ng Cayetano Black. Detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Haharap ang karagdagan na 14 na Maleta Boys sa susunod na flood control hearing na isasagawa
ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito yung kinumpirma ni Atty. Levy Baligod sa pagtatanong kanina ng DZRH News. Nang tanungin naman si dating Congressman Mike Defensor, sinabi niyang dadalo yung panibagong maleta boy sa pagdinig ng Cayetano Black na baka niya isagawa din ngayong linggong ito. Nagtungo sa Senado kanina yung 18 na nagpakilalang dati o manong mga sundalo o bagman ni Zaldico pero hindi dumalo sa hearing ng Gatchalian Black. Pakinggan natin si Atty. Levy Baligod. Hindi kailan lalabas yung sinasabi ninyo na additional na mga maleta boys? Sir, kailan lalabas yung 14? Susunod na hearing. Sa susunod na hearing kasama na ninyo. Sorry, sabi ni Atty. Baligod, yung 14 na additional na maleta boys sa harap sa next hearing ng Blue Ribbon. Ang tanong kaninong Blue Ribbon panel yon? Yung kay Senator kay Senator Pia at kay Senator okay. Nag-noise barrage dito sa labas ng Senado kanina yung mga taga-suporta ni na Senator Robin Padilla at yung ni Senator Bato de la Rosa na kalusot yung kanilang convoy sa northbound lane nitong Jokno Boulevard sa Pasay City. Kaya barikada yung mahigit 600 mga kapulisan. Nakaposisyon na rin yung barbed wire barricade dito sa labas ng mataas na kapulungan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricaport. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Sa punto pong ito, meron po tayong makakausap mula po sa Maynilad. Makakakwentuhan po natin si Ma'am Madel Zaide, ang head ng Media Relations ng Maynilad. Magandang hapon po, Ma'am Madel. Magandang hapon po, Miss Rina, at magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng Public Service Hour. Miss Rina, meron lang po kaming i-announce sana. Go ahead, ma'am. Gusto po namin ipaalam sa aming mga customers sa ilang bahagi ng Caloocan City, Quezon City, Valenzuela City at sa ilang customers po namin sa Obando, Bulacan na magkakaroon po ng scheduled water service interruption mula June 10 hanggang June 11 po, 2026. So magsisimula po ang interruption ng 11 p.m. po sa June 10 para sa lahat po ng apektadong lugar. Pero ma'am, depende po sa area kung kailan po magbabalik ang water service ulit sa June 11. Bali po may iba po kasi 4 a.m., may iba 3 p.m. So maari lamang pong makikita niyo po ang kompletong listahan ng mga apektadong lugar at kani-kanilang interruption schedule sa Maynilad website po sa www.mayniladwater.com.ph at sa aming pong Facebook page at sa aming pong hotline. Pwede rin po silang tumawag yung mga customers namin sa Maynilad Hotline 1626. Miss Rina, opo, ito pong aming interruption ay ginagawa po namin dahil kailangan po namin pansamantalang isara ang Lamesa Pumping Station sa Quezon City. Ito po ay taon-taon namin ginagawa upang ang scheduled preventive maintenance para sa pasilidad na ito. Kasabay po ng ibang mga system improvement works. Isasagawa po ang mga gawain ito sa iisang shutdown window upang maiwasan po na magkakahiwalay na service interruptions para po sa mga apektadong customers. Ma'am, ayun nga po, inuulit ko lang po ulit na ang gawain ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Maynilad na mapanatili ang reliability ng aming pong mga pasilidad at lalo pa pong mapabuti ang serbisyo ng tubig para sa aming mga customers. Okay. Mama Del, isa lang po. Ano po ba, Mama Del, ang ating paalala po para sa ating mga customers po sa Maynilad? Opo. Ma'am, pinapayuhan po namin ang mga apektadong customer na mag-ipon ng sapat na tubig para po sa mahahalagang para sa mahahalagang pangangailangan habang may pagkakaantala ng serbisyo. Magde-deploy po ang Maynilad ng 70 na mobile water tankers at 7 stationary water tanks para po maasistehan po ang aming mga customers. Ang pagbalik po ng water service, pinapayuhan po namin ang aming mga customers na padaluyin muna ng panandalian ng tubig mula sa gripo hanggang luminaw ito. At Ms. Mina, maraming salamat po sa pagkakataon para po mai-announce po namin ang aming water service interruption. At
kami po ay humihingi ng paumanhin sa aming mga customers, pero kailangan lang po talaga namin itong gawin para po kami, lalo pa po namin mapabuti ang serbisyo namin sa aming mga customers. Ayun, para naman po sa mga nakikinig at nanonood na mga kababayan natin dyan, binanggit nga po ni Ma'am Madel mula po sa Maynilad ang mga lugar na apektado po nitong water interruption. Bisitahin niyo po ang kanilang Facebook page, ang Maynilad, para naman po sa buong detalye kung alin-alin nga po ang apektado pong lugar dito po sa Kamaynilaan. Maraming salamat po, Ma'am Madel Zaide. Maraming salamat po, Ms. Lina. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas ang oras, 3:47 ng hapon. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong RH. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. 10 minuto na lang po bago mag 4:00 ng hapon. Sa punto pong ito, tayo na po dumako sa Maribeles, Bataan, kung saan nandoon ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. Dahil meron po tayong libreng sakay, hatid po ng Aboy Teas Power dyan po sa Maribeles, Bataan. Magandang hapon, Miss May. Ilan na po ba ang naserbisyohan nitong libreng sakay po natin?
Yes, Ipiwina, magandang mainit na hapon mula sa Mariveles, Bataan. Actually, alas 4 pa ng hapon ang inaantabayanan natin na libreng pasakay or libreng sakay. Of course, hatid ng ating partner, ang Aboitiz Power dito sa Mariveles dahil ang ating aabangan ay mga estudyante ng PUP dahil ngayon ay pasukan, di ba, Ipiwina? Dahil ngayon ay pasukan, narito tayo sa may area ng PUP Mariveles at ito ang pagkakataon na makapagbibigay tayo ng libreng sakay sa ating mga estudyante. So, ngayon ay nag-aantabay pa lang kami pero kaninang umaga. Oo, Miss May. Kamusta? Kamusta ho kaninang umaga po ang mga naserbisyohan nating mga kababayan? Nakailan po kayo kaninang umaga? Nako, yan na nga ang isa na namang libreng sakay na hatid nga ng Aboitiz Power at ng DZRH Operation Tulong Ipiwina sa ikalawang pagkakataon sa Olongapo City. At una na nalibre ng kanilang mga pumasahe yung mga estudyante at manggagawa nakabilang sa sumakay sa Blue and Yellow Jeep Terminal na matatagpuan dyan sa may 18th at West Bahak-Bahak, Olongapo City. Would you believe, Ipiwina, alas 5:20. Imagine mo, ang aga, no? Medyo di pa pumuputok yung araw. 5:20 kaninang umaga nang magsimula yung libreng sakay. At sa unang jeep ay 22 agad, na 22 ang nalibre. Oo, nalibre. So, laking tuwa ng mga pasahero na nalibre sila ng pamasahe na 27 pesos, Ipiwina, no? 27 pesos, Miss May. Yes, oo, mula Olongapo City, papasok ng trabaho nila sa Subic, Zambales, at pati mga estudyante. Hanggang 5 passenger jeepney ang nagpasakay ng libre na inabot ng 106 passengers, Ipiwina, sa kabuuan ang ating nalibre ng pamasahe. So siguro, Ipiwina, pakinggan muna natin yung pasasalamat ng ilan sa mga nalibre ng sakay kaninang umaga diyan sa may Olongapo City. Siguro, Miss May, babalikan po natin yan maya-maya. Pero Miss May, baka po meron po kayong gustong pasalamatan dito po sa ating libreng sakay po na hatid po ng Aboitiz Power. O sige, Ipiwina, sapagkat meron tayong ilang mga pasasalamat mula sa mga pasahero kanina. Alam mo naman, pagka naglilibreng sakay tayo ng umaga-umaga, parang nagugulat sila. Sabi nila, libre talaga. O di ba, may mga ganong reaksyon kanina. So, ang ating team operation tulong, ang kasama natin na nanggaling dyan sa Pasay, alauna kaninang madaling araw nung tayo ay umalis. At tinumbok nga natin kaagad-agad ang Olongapo City. So ang ating team, of course, si Mico Derilon, si Orlit Dizon, si Camulong Resede, at ang ating mga OJT, kasama natin dito. Sila talaga yung mga nakikita ninyo, nakasama natin na umaalalay kanina sa ating libreng sakay na Elaine Anuada ng Bulacan State University at si Jonel Dones ng Bulacan State University. Of course, si Isa, kasama natin ang ating piloto kanina na napakaagap si Ariel Alejandro. So yan, of course, kasama natin kanina sa Olongapo City ang ating team, ang ating couple, na ating coordinator pa rin, nagsilbi nating guide kanina, ang ating Operation Tulong Zambales Olongapo Chapter. Yan ay wala iba kundi si Mary Grace at si Jess Rule. Sila yung mga naging natin kanina, coordinator dyan sa Olongapo City. So, yan kanina yung ating libreng sakay, 106 passengers sa kabuuan at ngayong hapon, antabayan na natin, ganyan din karaming mga pasahero ang ating aabangan sa kanilang uwian, mga estudyante at maging yung mga nasa trabaho, Miss May. Ang Mariveles Resort Area of Bataan, dito sa Barangay Balon at Malaya, o ang Mafabam, sa pamuno ng kanila pong President, si Sir Woody Castillo, ang ating coordinator dito, at of course si Marlon Manuel ngayon ang umaagapay sa atin, yung kanilang secretary. At siyempre pa, wag nating kalimutan ang ating kasama dito, walang iba kundi si Danny Kumilang at si Marivic Kumilang, na talaga namang sila yung ating pansamantalang tinutuluyan habang tayo ay nag-aantabay para sa ating mga libreng sakay ngayong araw na ito. Again, hatid po yan, of course, ng ating partner, ang Aboitiz Power. Maraming salamat po sa Aboitiz Power dahil sila ang ating kasama. At syempre pa,
ang walang iba kundi ang DZRH Operation Tulong. So isinabay na natin na Team Wina yung ating pamigay sa ating mga tsuper. I think si Iza. Oo. Miss May, bago natin nadakuan yung pamigay sa ating mga tsupera, ready na Miss May ang ating pasasalamat mula po sa ating mga pasahero. Okay, go ahead. Napakahalaga kasi pag ganitong Monday, talagang daksahan ang mga estudyante. Kaya itong libreng pasakay ng DZRH ay malaking tulong. Kapigabat ng Aboitiz. Kaya maraming salamat po, Aboitiz. Thank you so much. Maraming salamat, Aboitiz Power. Salamat po sa Aboitiz Power. Maraming salamat, Aboitiz Power. Maraming salamat, Aboitiz Power. Thank you so much. So yan, ipiwi na ang ating mga pasasalamat early in the morning kanina dyan sa Olongapo City. So napakalaking tulong ng libreng sakay para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong unang araw ng pasukan. Nakita mo kanina maraming mga estudyante ipiwi na ang ating inabangan din sapagkat dalawang sinal ng pampasaherong jeep ang ating tinungo dyan sa Olongapo City. So pansamantala ipiwi na at mula dito sa Maribeles, Bataan pa rin ang ating team operation tulong kasama ang Aboitiz Power. Ako naman may dinauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Wonder Woman, Miss May Binauhan. Live na live po mula sa Maribeles, Bataan. Ito po ay libreng sakay hatid po ng Aboitiz Power. Pero dumako naman po tayo sa Maribeles, Bataan pa rin. Dahil meron po tayong regalong hatid mula po sa MBC at DZRH Operation Tulong. Live si Iza Gabriel mula po sa Mariveles, Bataan. Magandang hapon, Iza. Yes, Miss Rina, isang mainit at napaka-presko nga hapon dyan sa inyo sa studio. Kasi dito sa Bataan, partikular na sa Mariveles, ay talaga namang kumbaga, endless ang daan dito. Kumbaga, kung naghahanap ang mga kababayan natin ng isang lugar kung saan masayang mag-road trip, talaga namang Mariveles, Bataan ang isa sa pinakamagandang puntahan na lugar. At syempre, ngayong hapon, bukod sa ating palibreng sakay, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pamimigay at pamamahagi ng saya sa ating mga kuyang tsuper. At ngayong hapon ay kasama natin ang 4 na nagwagwapuhang mga kuya. Hayaan niyo po na ipakilala ko muna sila sa inyo. Ayan, kaway-kaway po Kuya Joseph. Kuya Joseph, kaway-kaway. Ayan, si Kuya George. Kuya George, kaway-kaway po. Kuya Manuel. Ayan, at syempre si Kuyang Mameng. Ayan, sige, simulan natin kay Kuyang George. Kuya George, kumusta pong pamasada? Ano nga po? Malaya. Balon Manaya. Pero ito pong lugar na to, sino po madalas pasahero nyo? Ang karamihang pagpasahero namin ito mga factory workers, saka po estudyante ng PUP High School. Ito pala, high school ng PUP ang nandito. Iba po yung high school, iba yung PUP. Yung dati po ito, Malaya High School. Ngayon po ay PUP na. Nauna po ang PUP, bago ang Malaya High School. Okay po. Sige, salamat Kuyang. Kuyang Mameng, kumusta naman po ang biyahe ngayong araw? Boundary na ba, Iza? Boundary na? Miss May? Ay, Miss Rina? Boundary na ba si Kuya Mameng ngayong hapon? Okay ka na daw ba? Hindi pa wala. Hindi pa. O sige, Iza, wag na nating patagalin to. Ibigay mo na yan. Sige po. At dahil marami pa tayong mga pasahero na nag-aantay doon sa likuran, ipamigay na natin itong ating handog sa kanila ngayong araw kasama ang ating nagagandaan at nagwagwapuhan. Tito Oris, bigay mo na yan. At Kuya Mulo. Ayan po ay konting regalo mula po sa DZRH Operation Tulong at syempre sa MBC. Ano pong gusto niyo sabihin mga kuyang? Salamat po. Salamat po sa tulong ng DZRH. Maraming salamat din po. At syempre, mag-ingat sila Iza, lalo na ngayon, mainit at syempre aasahan natin na uulan na nina. Yes, Miss Rina, kanina nga umaga, medyo umambon dito, pero kahit pa paano naman ngayong hapon ay maganda na ang ibinigay sa ating panahon dito. Hayaan mo, Miss Rina, at kami ay lalarga pa para sa ating libreng sakay. Mula pa rin dito sa Maribeles, Bataan, it's si Iza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Aiza Gabriel. Live po mula sa Mariveles, Bataan. Yan po ang regalong hatid po ng MBC at DZRH Operation Tulong para po sa ating mga tsuper. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. At dito na po nagtatapos ang ating isang oras na paghahatid ng serbisyo at tulong sa ating mga kababayan. Minus po muna ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ang nakasama niyo po ay si Wina Pearl Hesoro. Maraming salamat, Don Carlos, kay Kuya Jeric at sa ating television tech. Maraming salamat po. Pilipinas ang oras, 4:02 ng hapon. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes